kung ano-ano na naman ang kwento ang lumalabas dito, no, kay Kalingap Edu. Although walang minimension na name itong vlogger ng Kalingap, minsan na rin gumawa ng kwento at kung ano-anong mga istorya na yung nagawa nito, eto na naman siya at pinapalabas niya doon sa kwento niya, no, na parang mayroong ex-Kalingap Angel na ngayon daw ay buntis at malapit ng ikasal, no, at ang gagamiting simbahan ay yung pinapagawang simbahan ni Dr. L. So these are just few of his allegation, accusation, or part of his blind item, no, na dapat pag-isipan ng kung sino man yung makakapanood. Kasi para sa akin, imposibleng mangyari itong sinasabi na to kahit na hindi pa nagsasalita, no, si Kalingap Edu dahil siyang involved. Doon po sana sa agad-agad maniniwala. Ang mahalaga ay magpakita po, hanapan nyo ng pruweba, katibayan. No, wag lang po yung sinasabi. Dahil kahit sino po pwedeng magsalita at pwedeng sabihin yung gusto nilang sabihin sa mga taong kinaiinisan o gusto nilang gawa ng intriga. Okay, so yan po yung lalamanin ng aking content na to at ating bibigyan ng reaction. At bago po ako magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Okay? So ito na nga po, no, tayo po ay dumako dito sa naging kasagutan ni Kalingap Edu doon sa mga balita, no, na kumakalat at blind item ng ilang vloggers, no, ng Kalingap na rin mismo. Okay, na ang involved daw ay isang ex-Kalingap na ang karimihang iniisip ay si Beyonce at si Edu. No? Although it's not confirmed, nobody is confirming, pero the way it was described, the situations are most likely fitted dito sa dalawang ito. So, without directly also mentioning kung sino man yung pinatatamaan ni Kalingap Edu, most of us understand kung sino yon. Okay? So allow me to play that portion ng vlog live ko ni Kalingap Edu. So ito po. Narating ko itong ano-ano guys. Masyadong minsan exaggerated. At nagagamit na naman ng todo ang pangalan ko eh. Sana ko, bigla rin ito parang guys, wala na sa ayos, parang tapos nakita daw kung saan yan. So yun, no? Narinig ninyo naman yung ilan sa mga nabanggit ni Kalingap Edu na nakabuntis kung saan siya nakikita, no? May mga nakakita, no? Base sa kanyang mga sinasabi, yun yung ating mga narinig at patuloy na naririnig dito kay Erwin na hindi niya nga pinapangalanan kung sino. No, pero dyan sa sinasabing yan ni Edu, patunay lang yan no, na nakakarating sa kanya yung mga walang kwentang kwento. Okay? Unang-una, ito lang no, doon sa mga bago maniwala, okay, sa mga ganitong klaseng kwento. Alam na natin kung paano inakusahan, okay, si Kalingap Edu. Paano siya tinawag na manyak? Paano siya napagsalita ng hindi maganda? At pati si Kuya Bal ay nadamay sa issue na yan. Ang daming mga nagsalita ng against or galit kay Edu. Same thing kay Beyonce. Assuming na they are the one na sinasabi ni Erwin. Kasi ayaw namang banggitin ni Erwin eh. No? Kasi blind item pa sila. Bakit hindi nyo na lang sabihin or ipakita ninyo yung ebidensya at
Okay? Baliin nyo itong sinasabi ni Kalingap Edu. No? Kasi sino pa ba ang mga ex Kalingap Angel na controversial? Yung pinaka-latest. Diba? At sino yung ikakasal sa simbahan na pinagagawa dahil kulang pa ang pintura, hindi pa napinturahan. Diba? If you're going to connect the dot, yan po yung mga taong involved sa kwento na to. At lahat po ng mga taong involved sa kwento na yan, eh may kanya-kanya na pong galit, inis, no? Sa isa't isa. Sige, sabihin natin si Dr. Lab, parang medyo alanganin na ngayon. Pero si Edu at kung totoo man, no, na si Beyonce, imposible po yan. No? Malabo pong mangyari yan na magkaroon pa ng ganung sitwasyon na katulad ng sinasabi nitong si Erwin na to. No? Ngayon, baka sabihin niya, iba namang vlogger yung sinasabi ko or iba namang ex eh. Sino pang ex? Angel. No? Na biglang ipapasok sa usapan na to. Di ba? Katulad yan, meron namang alam ko, merong pinapartner dito. Doon na iba. So, sana po, no, doon sa mga maniniwala sa mga ganitong kwento, alamin niyo po muna at matuto rin po kayo mag-analyze ng sitwasyon. No? Kasi nananahimik na si Edu. Actually, may kinakasuhan na nga siya. Tapos, kung sakasakali, sino ba yung pwede niyang kasuhan? Ba, yung nagbulgar sa liblib na lugar? Oh, those are people na close to Beyonce. Kaya imposible po, no? Bago, dapat itong si Erwin na to, no? Dapat ito yung kasuhan ng nila Kuya Bal. Kasi gumagawa ng kwento eh. Kung hindi ka gumagawa ng kwento, no, Boss Erwin or Madam Erwin, ipakita mo yung prueba mo. Hindi pa blind item ka pa para lang makagain ng views. Okay? Hindi po kita tinitira, sir. Ang pangit kasi rito, you're creating a fake news, no? And the person involved are now talking about dyan sa mga lumalabas na pa-blind item mo. Ayun, no, sabi niya kung saan-saan daw sila nakikita, may mga ganong lumalabas na issue. Kung saang lugar yan, i-mention mo, pakita mo, ipaalam mo. Show us proof na nanduroon nga siya. Picture, video, yung totoo, hindi yung AI, ha? So, doon naman po sa mga makapanood ng mga live or content nitong mga vloggers, no? Kasi hindi lang naman nata si Erwin ang nagka-content ngayon ito, mayroon pang iba. Try to understand po, no, yung pangyayari, yung sitwasyon. No? Kayo po yung mag-analyze kung totoo bang mayroong balikan, mayroong buntisan, mayroong ng mga nakakita. No? Kalokohan po yun eh. Well, kung ibang tao yan, why is Kalingap Edu speaking right now? Bakit may ganun siyang sinasabi niya? Kasi nakarating na sa kanya yung maling kwento. Kaya pinabubulaan. Ngayon, kung anong reputasyon meron si Erwin, hindi na natin alam. No? You just want to get some attention, then nakakuha siya. Nakuha niya yung attention ni Kalingap Edu, so ngayon pinabubulaan na ni Kalingap Edu yung mga pa-blind item niya. If it is really Kalingap Edu. Ngayon, kung hindi si Kalingap Edu yan, why don't you mention the name? Diba? And show us some proof. Para maniwala naman yung mga tao sa'yo. Hindi yung puro hearsay, gawang kwento. Kasi kahit ako, kaya kong gawang kwento, pwede kong sabihin buntis si Erwin. Diba? At ang tatay si Edo. Diba? So, pakita po kayo ng pruweba, hindi puro kwento na walang kwento. No? Ito po ay aking opinion lamang. Hindi po ako naninira. Hindi po ako para makipagdebate kahit kanino. Pakita po kayo ng pruweba. Mapatunayan niyo po yung sinasabi. Para hindi po ma-mislead yung mga taong nakikinig at nakikimarites sa mga content.
Okay, so yun lang po at maraming salamat.